Alright guys, so good morning from Pamplona, Cagayan. As you can see, alas 7 ng umaga, pero ang dilim na ng paligid natin. So dahil to sa, wala namang bagyo guys, pero dahil daw to sa hanging amihan. Sabi nung may-ari ng hotel na tinulugan natin, ganito daw talaga ang rainy season dito sa Cagayan. So dahil siguro to sa hanging amihan. So kahapon, grabe, basang-basa tayo. So hindi natin na-reach yung desired destination natin dahil sa lakas ng ulan at lamig ng hangin. Lamig ng simoy ng hangin. Sobrang lakas din ng hangin kahapon. Nag-decide tayo na actually dapat Sanchez Mira tayo natulog kaya lang mahal yung hotel nila. So I decided na pumunta naman dito sa dumiretso na lang muna sa may sa may Pamplona. Ang problema naman ay wala namang problema, the same lang din sila ng rate, kaya lang at least na swerte tayo kasi naawa sa atin yung yung may-ari, binigyan tayo ng malaking discount. So hindi ko nasasabihin kung magkano yung discount na yon. Basta yung rate nila doon is 1,300. And yun dun sa rate naman dun sa Sanchez Mira, hindi ko lang sure kung meron pang pwedeng tulugan sa iba. Pero nakita ko yung Red Doors kasi. I tried Red Doors kahapon, kaya lang medyo mahal talaga kasi yung last na panood ko yung Philippine Loop ni I Am Jamich, sabi niya 1,400 daw. So akala ko 1,400, so lalabanan ko na yung 1,400 na rate. Pero ubos na daw yung parang occupied daw yung tigwa 1,400 ng Red Doors. Kaya sabi lang available daw 1,700. So sabi ko pass muna kasi yung budget natin baka maubos, di ba? So yun, dumiretso ako dun sa may Casa Mila. Ganda naman ng room guys. So sulit na sulit naman yung 1,300 nyo doon. Malinis, malaki yung room. Ako lang ata yung guest nila kagabi kasi wala din ako nakitang iba So yun na nga, sabi niya kapag rainy season ganito daw talaga yung panahon, walang hintong ulan. Ayun nako, pero ganyan talaga yan. Part po talaga to sa experience ng isang motorcycle rider, yung ulan. Hindi po mawawala sa atin yan. Kaya nga mura yung gas kapalit naman niya ulan at init, di ba? Well, anyways guys, time check 7:32 and today is December 30. Gusto kong mahaba-haba yung daratnan natin ngayon or yung mako-cover nating distance kasi I'm planning na at least mag-spend ng New Year sa Manila. So sana naman pagbigyan tayo ng panahon. Ay nako. So dun sa lugar na yun guys, tingnan nyo, medyo maaliwalas yung panahon doon. But dito sa pupuntahan natin parang pupuntahan natin kung saan yung bagyo galing pero hindi naman to bagyo. Basta yung ruta natin kung saan galing yung masamang panahon, nandun tayo. Doon tayo pupunta. Ay nako, doon medyo maaliwalas yung panahon doon. Diretso lang tayo. Ito yung mga grabing rektahan nila maganda sana dito. Di tayo pwedeng mag top speed kasi masama yung panahon at nakakaputi tayo. So pigil din yung bilis natin, napipigilan ng kapote. Namamanhid na naman yung mga daliri ko. So according nga pala kay Google Map guys, meron pa tayong 1 hour and 45 minutes na babiyahin papunta sa Apari Marker. Hindi ito yung welcome art siya, ito yung marker nila sa doon sa may dagat. So yun yung tinignan ko, yun yung nilagay ko sa Google Map kasi plano ko rin kasi talaga pumunta doon. So siguro yung Santa Ana is next time na siguro yan.
try natin na mag-ikot or umikot dito ng summer kasi kasi yung ganitong panahon dito hindi daw talaga ideal na bumiyahe ng nakamotor. Medyo nagpapakita si Haring Araw, buti naman. Salamat naman. Sana mas magpakita pa siya. So siguro kung makakita tayo ng 7-Eleven ihinto muna tayo. Inom lang tayo ng kopi ko. Ang pagising sa umaga. Kopi ko, baka naman. Hindi, usually talaga guys yun. Kapag nagmamadali ako, yung kopi ko na yung malamig na kopi ko, yung sa may 7-Eleven, doon ako bumibili. Or yun yung iniinom ko kapag nagmamadali ako. Pag di naman ako nagmamadali, hot coffee syempre. Ganda ng gusto kong ma-enjoy itong lugar na to. Sarap talaga bumalik dito sa summer. Problema lang talaga is nagtatrabaho tayo kaya wala tayong sa summer. Bayan ng Alakapan. Ngayon ko lang narinig itong pangalan ng bayan na to. Alakapan. Anyways, mahaba-habang rektahan. And then time check natin 8:40 ng umaga. Meron pa tayong 1 hour and 3 minutes para sa marker ng Apari. Dire-diretso lang tayo guys. So sana ganito pa rin yung panahon buong araw. Kailangan ganito. Sana ganito para mahaba-haba yung makover natin na distance. Kung ganito lang yung panahon buong araw, feeling ko darating tayo sa sa Dinadjawan aabutan natin yung Dinadjawan kung ganito lang yung panahon buong araw. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Kung alas 3 na sa may Santiago na tayo, pwede tayong bumaba sa Dinadjawan. So ang gagawin natin guys, para umabot tayo sa Dinadjawan, kailangan konti lang yung mga hinto-hinto natin So para sa mga checkpoint naman, parang itong Apari lang yung checkpoint natin dito. After dito bababa na tayo, wala na tayong checkpoint. Next checkpoint is ang Baler. So ang mga stop na lang natin is yung mga 7-Eleven and gasolina. So feeling ko lang mga 2 beses tayo magpapagas ngayong araw kung ganito yung panahon. 2 beses. So tingnan natin kung ano meron. 1 bar pa lang naman yung nababawas. Tingnan nyo guys, kakaiba yung tricycle nila. Parang kotse. So at least gumanda yung panahon. Alhamdulillah. Dire-diretso tayo guys. So on the way pa tayo sa Apari. So sana ganito yung panahon doon. And then babalik pa tayo. So meron pa tayong 31 minutes or 23 kilometers na babiyahin guys. Alright guys, so poblasyon ng Lalo, Cagayan Province. So meron din silang pure gold dito. Mas improved tong Lalo kaysa sa kaysa dun sa Pamplona. La Iglesia de Lalo, The Church of Lalo. Yun ata yung meaning yan medyo matandang church. Tennis court at basketball court sila dito. Wala rin pala dito Okay naman dito pala sa Lalo. Kung di lang tayo siguro na dun sa Lawag na delay, baka dito tayo natulog kagabi. Na-delay tayo sa Lawag Kakahanap nung nila. Kakahanap kung saan tayo magpipicture. So nakikita na natin yung welcome arch ng Apari guys.
Ayan na, kitang kita na sa harapan natin. And nasa dulo na tayo ng Luzon. Ay nako, masarap sana puntahan yung Santa Ana pero masyado nang malayo. And then baka pumangit na naman yung panahon, di wala pa rin kwenta. Siguro next time guys, pagbalik natin sisiguraduhin natin kondisyon yung drone natin guys. So babalikan natin to, di ko alam kailan, pero for sure babalikan natin to, God willing. And ayan yung welcome to Apari. Picture lang tayo dito. Okay, so yun na nga guys, may nakita tayong mga kaibigan natin, nagbisikleta sila from Manila papunta dito. Grabe. So sasakay na daw sila ng bus pa uwi. So ngayon tayo, didiretso muna tayo dito sa Apari. May mga ilang kilometro lang naman to eh, 7.6 kilometers. So doon lang tayo sa dulo, pipicture lang din tayo dun sa marker. Tapos balik na agad tayo pa Tugigaraw. So advice nga ni kuya nung mga nakilala nating nagbibisikleta, mag-ama yun eh. Sabi niya, wag na daw magpagabi dyan sa mga bundok-bundok kasi marami daw mga pogi doon. So of course, hindi tayo nagpapagabi talaga pagdating dyan. So siguro kung kakayanin, Santiago, or kung kaya pa Dinadjawan ba doon, or Dipakulaw, hindi ko alam, basta doon banda. Importante makalapit na tayo sa sa Baler. Then pagkatapos nating mag-picture sa last checkpoint, which is ang Baler, doon na tayo sa Manila. So ito, lumalakas na naman yung amihan guys. So sana umabot tayo sa Manila bago mag New Year. So time check nga pala natin ngayon, 9:21 ng umaga. So konting lang to, konting picture lang dito, then uwi na naman, balik na naman tayo. So malaki din pala tong bayan ng Apari guys. Kompleto sila, 7-Eleven, ito Jollibee, Inasal, kompleto sila guys. Hindi ko lang alam kung naging city na ba ito, pero kompleto sila. Novo, may mga hotel. Grabe no, kung dito tayo siguro natulog kagabi, di mas na-explore natin dito. Wala eh, hindi talaga tayo pinagbigyan ng panahon eh. Medyo traffic na lang, yun na nga, traffic kasi aggressive sila. Ayun, Jollibee, may save word na rin no. Ito, so siguro kung ikukumpara ko siya sa Mindanao, pwede siya tulad ng Iligan City, ganun. Ganun siya. Lamang lang ng konti siguro yung Iligan kasi meron ng merong malaking mall doon. Or siguro Tubod, Lanao del Norte, almost the same talaga sila. Okay guys, andito na tayo sa Pag-asa, nakalimutan ko ang tawag dito. Basta andito na tayo sa may marker ng Apari. And then ito yung weather radar station ng Pag-asa. Diba? Ganda. Puntahan na natin yung dulo. Wow, lumalakas yung hangin guys. And andito na yung dulo. So bawal nang pumunta ata doon. Oh, grabe. Tingnan niyo yung alon no. Tingnan niyo yung alon.
kung saan saang direction. Mga panggatong ata itong mga kinukuha nila. Hindi na tayo diretso dyan guys. Wow, dulo. Picture tayo. So di na siguro tayo magpipicture dito kasi mayroong tumatambay guys. So hindi na tayo pipicture sa marker. So ngayon isi-search natin ng Santiago Isabela. So meron siyang 4 hours and 55 minutes. And ayun na guys, palabas na tayo sa Apari. Buti naman at medyo maganda na yung panahon. Diretso na Shell station and nagpa-gas up na rin tayo doon. So according kay Google Map, meron tayong 200 kilometers na babiyahiin papunta sa Santiago Isabela. So time check natin ngayon 10:40 na ng umaga and exactly 35,800 na yung odometer ng Honda Click natin. 200 kilometers or almost or more or less 4 hours yung babiyahiin natin. Medyo malapit na rin. So kung mabilis tayong dumating sa Santiago, baka dumiretso na tayo pababa sa Dinadjawan. So Santiago to Dinadjawan naman is 2 hours and 30 minutes. Siguro kung darating tayo ng alas 3 doon, didiretso na tayo pa Dinadjawan. So wag lang daw tayo papagabi dito, sabi nung nakilala nating nagbibisikleta from Manila. Grabe. Hindi ko maano kung paano nila ginawa yun. Galing nila. So far so good guys. Ang ganda ng panahon natin ngayon, no? Pero nagkapote na rin ako para at least kung umulan man, susuot na lang natin yung poncho natin. So ready pa. Pero kung sana naman whole day ganito yung panahon natin para masaya yung biyahe, di ba? Nakakalungkot lang na wala tayong mga drone shots kasi nagloloko yung drone natin. Nagpa-fog yung lens niya kaya malabo yung mga kuha. So hindi ko alam kung anong probinsya na to, no, or anong bayan na to. Probinsya ito ng Cagayan, that's for sure, pero hindi ko alam kung anong bayan. Dire-diretso lang tayo guys, susundin lang natin si Google Map. Basta mga highway naman, alam naman yun ni Google Map eh. Alright guys, so bayan pala to ng Gataran. So nasa may dulo na tayo ng Luzon na, pero nakakita pa rin ako ng Badjao. Grabe, Badjao is everywhere talaga guys. So nga pala guys, today is Monday. So December 30, Rizal Day. So maraming nagra-ride kasi holiday. So ingat-ingat lang tayo dito sa maraming mga tao. So malaki talagang tulong nung tinapay na nabili natin guys. Gutom na gutom ako kanina, buti na lang nalala ko may tinapay pala tayong dala. Kinain ko na. So ngayon dire-diretso na yung biyahe natin. So another lesson learned din naman sa atin na kapag bumabiyahe ng malayo, magbabaon talaga tayo ng tinapay. Yung tinapay na yun galing pa yung vegan eh. Aabot pa tayo ng baler. Uy, nakakatakot naman tong kalsada na yun. Nakakatakot naman, tinatapalan lang ng mga bakal eh. Sisikapin natin guys na umabot sa Dinadjawan para bukas December 31 makakauwi na tayo sa Manila para makakapag New Year tayo kasama ang ating mga pamilya. So nagsisimula na ang umambon guys. Parang doon sa unahan, no, kitang kita parang umuulan na. So titigil muna tayo dito. Aray, so hihinto muna tayo dito siguro. And ayun na nga guys, umuulan na. So time check natin ngayon 11:08 ng umaga.
So according kay Google Map, meron pa tayong 3 hours and 43 minutes sa babiyahiin papunta sa bayan ng Santiago. Pero di natin alam kung masusunod yan kasi mabagal tayo eh. Pero so far parang less din yung paghinto natin kasi hindi na tayo magpapagas. Sa Santiago na tayo magpapagas ulit eh. And kapagpalit na tayo ng battery at kung ano pa. So siguro hihinto na lang tayo kapag sobrang lumakas na talaga tong ulan. Tatanggalin natin yung microphone at itong cellphone natin. Biyahe tayo guys. Kasama talaga to sa experience ng ride natin kasi December yung pinili nating month ng pagbiyahe. Hindi naman natin pinili. Ito lang talaga yung bakante natin eh. Mahaba-habang bakasyon eh. Kasi yun na nga, nagtatrabaho tayo, hindi tayo full-time vlogger. Pero please do like and subscribe naman guys kung gusto nyo tong mga ganitong content. Mga biyahe, explore, and siguro titignan din natin kung matututo tayong mag spear fishing. And of course, camping. And most of my content guys nasa Mindanao talaga kasi taga Mindanao ako eh. So unlike other vlogs na nandito sa Luzon, eh ako sa Mindanao talaga ako guys. So doon tayo mag-explore sa Mindanao. But anyways guys, priority natin yung kaligtasan natin. So the rest is second priority na. Diyos ti kumuyog. Anong meaning nun guys? Hindi ko alam anong meaning nun. Alam ko lang yung Diyos. And God bless you. Siguro mga ganun yung meaning nun, no? Mga delicacy sila dito. May mga buko pa. Maganda yung panahon. Masarap huminto dito eh. Problema, hindi umaayon sa atin yung panahon. Kaninang umaaga lang. Okay guys, nasa may Alcala, Cagayan na tayo. Ito ata yung municipal hall niya sa kaliwa. Ayun, Alcala Town Hall. So dito umaambon lang, hindi pa umuulan, which is maganda. Dire-diretso lang tayo. Time check natin ngayon, it's ano na, 11:28. So magtatanghali na. And meron pa tayong 3 hours and 25 minutes na babiyahiin papunta sa Santiago. Ganda dito oh. Ba't dito sa ito? Diyan sila kumakain sa tabi ng kalsada no, kahit umuulan. Mga farmers. Dapat tagdala siguro sila ng kahit payong man lang. So diretso tayo guys. Daming puro rektahan no. Sarap dito. Okay guys, so bayan ng Amulong. So, may Save More sila dito sa Amulong. So tingnan nyo naman yung sa unahan natin no. Dilim ng kalangitan. So Municipal Hall ng Amulong guys, sa kanan natin. Mayroon pa tayong 3 hours and 10 minutes or 152 kilometers. Siguro malapit na rin yan. Basta rekta lang tayo. Kung dumating tayo sa Santiago ng alas 3, hindi baba tayo papuntang Dinadjawan. Diba? Ganun na lang gawin natin guys. Pero sana naman umabot tayo para hindi na masyadong bugbog yung katawan natin bukas pa uwi ng Manila. Ang Baler to Manila is 5 hours. So kung kakayanin natin yung Dinadjawan, eh mas mabuti kasi para hindi tayo masyadong bugbog pa uwi ng Manila bukas. Alright guys, so nasa bayan na tayo ng Igig. Ayan o, Igig. Oh, may narinig na naman akong tunog badyaw ah. Grabe no, kahit saan talaga yung badyaw. Tuguegarao City. Time check natin guys, it's 12:07 na ng tanghali. So nandito tayo ngayon sa Tuguegarao City. And according kay Google Map,
Meron pa tayong 2 hours and 48 minutes para sa bayan ng Santiago. At least na lang guys, so hindi siya tulad kahapon na grabe lakas ng hangin at ulan. Yung ulan katamtaman lang naman, pero yung hangin ang grabe, sobrang lakas. So medyo bugbog tayo kahapon. Pero feeling ko kung nagsuot tayo nitong poncho, mas malayo yung mararating natin eh, kasi hindi tayo lalamigin. So medyo humina na yung ulan guys. So sa unahan natin medyo maliwanag naman. So binalik ko na yung microphone at yung cellphone natin. So according kay Google Map, meron pa tayong 1 hour and 23 minutes na babiyahin papunta sa Santiago, or 65 kilometers. So medyo malapit na tayo guys. Kanina 200 kilometers eh, so ngayon 65 na lang. So kakayanin natin guys. So kung masusunod to si Google Map, pwede tayong dumiretso sa Dinadjawan ngayon. So mabuti naman kung ganon, para at least makapag New Year tayo kasama ang ating mga kamag-anak. So ito guys, ito nga pala sobrang haba na street. Akala ko ang pinakamahabang street yung nasa Jensen, pero feeling ko mas mahaba to eh. Mahaba to pero 2 lanes, 4 lanes lang. Eh yung sa Jensen 6 lanes, 8 lanes ata yun eh, or 6 lanes. So ganon. So time check natin nga pala 1:43. So saktong sakto alas 3 darating tayo sa Santiago, kung hindi na tayo hihinto or kung hindi tayo matatraffic dyan. So pagdating natin sa Santiago, gas up lang tayo kasi may 3 bars na lang natitira, which is kayang kaya pa yan papuntang Santiago. Then gas up lang tayo sa Santiago, pahinga ng mga 10 to 15 minutes, then biyahe tayo pa Dinadjawan. Alright guys, so Roxas, hindi ko lang alam kung city to or municipality. Roxas, Isabela. So alright guys, bayan ng Aurora, Isabela. So andito tayo ngayon. So time check natin 2:13 na ng hapon. And dito sa kanan natin ang municipal hall nila. Ayun, medyo luma na. Ito pala yung bago, community center nila. Meron pa tayong 41 kilometers or 49 minutes na babiyahin papunta sa bayan ng Santiago. So I love Magdalena. Sino naman kaya si Magdalena? So bayan ng Cabanatuan guys, ito straight na to papunta sa city ng Roxas. Roxas. Sa city ng Santiago or Santiago City kung didiretsohin natin to. Pat po. And welcome sa bayan ng San Mateo. Ayun yung sabi ni Jollibee guys. Ayan o, San Mateo, Isabela. Lumaambon na naman, but it's fine. Wala tayong magagawa dyan. Kasama talaga sa ride natin yung ulan. Ulan at araw, kasama natin yan sa ride. So time check natin 2:28. And malapit na tayo sa Santiago guys. So nasa 28 kilometers na lang town proper na ng Santiago or city proper. So welcome to Santiago City, Isabela. Time check natin guys, it's 2:52 na ng hapon. So medyo maaga-aga tayo dumating. Mabuti naman at makakadiretso tayo sa Dinadjawan, Aurora ngayon. Hanap lang tayo ng Petron or Shell guys. Doon na rin tayo papahinga and kakainin natin yung tsokolate natin. Guys, sakto
36,000 na yung odometer reading natin. So okay guys, Santiago City, nagpa-gas up lang tayo sa may Petron. And then diretso na tayo ngayon Dinadjawan. So wala na tong hintuan. Maliban na lang kung umulan ng malakas, kailangan natin itago tong cellphone at tong microphone natin. So according kay Google Map, mayroong 2 hours and 34 minutes tayong babiyahin papunta sa Dinadjawan. And time check natin ngayon 3:14 ng hapon. Alright guys, so nakalabas na tayo ng Isabela. Nasa may Quirino province na tayo. So dire-diretso lang natin to. Meron pa tayong 2 hours and 9 minutes na babiyahin. So time check natin, it's 3:39 na ng hapon. So 6 na tayo darating sa Dinadjawan. So dire-diretso lang tayo guys. Medyo okay naman yung kalangitan doon sa unahan. Medyo maliwanag, ibig sabihin hindi umuulan. So sana tuloy-tuloy na to. Alright guys, so bayan ng Aglipay. Delikado yung butas na yun, ang lalim. Wag talaga tayong papagabi dito guys. Oh, Quirino Experiment Station. Napakalaking baka guys. Oh, ano yun? Doon sila nag-experiment ng baka. Yung mga nakikita ko lang sa YouTube dati, ito nakikita ko na rin. Nakalimutan ko na ngayong bakang yun kasi yung mga YouTubers na from Manila, madalang lang nakakapunta dito. Madalang lang silang dumadaan dito eh. Usually Quezon Province, Rizal, Baguio or Cordillera, yun yung pinupuntahan nila. So paulit-ulit na lang. Wala masyadong pumunta dito sa Quirino Province. Kung merong pumupunta dito, dinadaanan lang nila. Maganda yung kalsada dito. Kung maaambon na naman. Ingat-ingat tayo. Time check natin pala 4:11 na ng hapon. So mayroon pa tayong 1 hour and 33 minutes sa babiyahin. So as long as maliwanag pa, okay lang yan. So ito na, welcome sa bayan ng Madela. Madela. Ano to? So welcome to Santa Maria. Ano yun? Madela o Santa Maria? Madela siguro. Kasi meron pang 7 kilometers according sa marker. May 7 kilometers pang Madela. So tonight will be our estimated kung ngayong gabi matutulog tayo. Yan yung last night natin dito sa North Luzon. So bukas, God willing, doon tayo matutulog sa Manila. Doon tayo mag-New Year kasama yung mga relatives natin. So papahinga lang ata tayo ng mga 2 araw. Then babalik na tayo sa Mindanao kasi may office na. Kailangan na nating bumalik. So pagdating sa Mindanao, diretso na muna ako sa atin. Uuwi na ako sa Marawi City. Then papatuloy ko na lang sa weekend yung biyahe sa Mindanao, yung last checkpoint, which is ang General Santos City. Ay, mali. Magpas tayo guys.
Medyo na ano tayo dun sa mosque eh. Oh, dito tayo. Medyo nawala tayo dun sa mosque. Wow, tingnan nyo guys, ang ganda. Woohoo! Yung mga lugar na hindi mo in-expect na maganda, di ba? O, tingnan mo, ang ganda. Kinain na ng ulap yung bundok. Ang tanong, kung aakyat ba tayo dyan? Dapat di tayo aabutan ng gabi. Ano to? Parang may ilog. Ah, okay. So may ilog nga talaga. Ayun, oh. Mayroon pang bridge doon. So dito daw tayo sa kaliwa. Kung matao lang dito guys, no, masarap magtambay dito. Tambayan, tapos lagay ng street foods, di ba? Ganda dito. Wala pa dong lawak. Dito tayo pinadaan ni Google Map. May daanan ba dito? Ah, meron. Lapad ng dagat nila. Ay, dagat. Lapad ng ilog nila. Okay. So, grabing alog na ng motor natin. Sana okay pa to. Buti na lang eksperyensado tayo sa pagti-trail. So alam natin ang gagawin pag na ano tayo sa makapal na buhangin. Okay guys, ahon tayo. Parang meron pa tayong aakyatin na bundok bago tayo makakababa sa Dinadjawan. Uy, ang ganda oh. Wow. Ako. So andito na talaga tayo sa mga andito na talaga sa bundok. So time check natin 4:26 na ng hapon. And then mayroon pa tayong 1 hour and 16 minutes na babiyahiin. So siguro kaya 1 hour and 16 minutes to kasi paakyat, then twisties siya. Pero kasi kung straight lang to na straight lang at saka patag, eh less than 1 hour na to. Medyo naiihi na tayo. Ito pababa na naman. Delikado dito guys. Hindi naman bawal pero iwasang magpagabi sa lugar na to guys, oh. Kasi kung wala kang saktong ilaw, diretso ka sa bangin. Saka siguro yung mga nagpapagabi dito, yun lang yung may mga ano eh, group ride eh. Tayo na solo rider, wag tayo magpapagabi sa mga lugar na hindi natin alam. Aurora Province, diretso. Ganda oh. Wow. Ulap din na makita yung bundok dahil sa ulap. O kung sabihin dyan tayo aakyat, naku, wag naman sana. Parang papunta nga doon guys. Landslide. So kapag malakas talaga yung ulan guys, wag nyo nang tangkaing dumaan dito kasi baka mabiktima kayo ng landslide. So kapag naglulup kayo, dapat aware talaga kayo sa mga weather. So laging manonood ng balita about sa weather, about sa panahon, para iwas aberya and iwas disgrasya din. Tayo may problema tayo kasi yung Google Map natin nawala. Buisit na Google Map, na-cancel ata yung Google Map natin. So ngayon GPS lang tayo, tinitingnan natin kung nasa tamang daan ba tayo.
Kasi kung hindi, lagot, maggagabi na. Time check natin, 4:57 na, mag-aalas 5 na. Then nagloko pa yung Google Map natin. Alright guys, so ito na yung nasalanta nung nakaraang bagyo. So actually guys, nasa may Dipakulaw na tayo. Tapos nasa ibang barangay nga lang. So yung barangay Dinadjawan nga pala, doon yung White Beach, kaya medyo sikat siya. So tayo, nandito pa tayo sa may Sierra Madre, pababa pa tayo. And wala pa ring signal ang smart, kaya hindi natin alam kung gaano pa kalayo. So tinitingnan ko na lang yung marker. Ayun, nasa may 58 kilometers guys ang Dipakulaw. Grabeng nangyari guys, Nasa may na tayo, nasa may tawag dyan, nasa may highway na tayo. Kakababa na natin ng bundok. Ito yung nangyari. Ito yung nakita natin. Grabe, naalala ko to dati. Ang ganda-ganda ng lugar na to Last year yung pagpunta ko dito nung nag-camping ako. Grabe. Anong nangyari? Grabe yung bagyo.